Binalaan niya sila na kung ang sino man sa kanila ay magdulot ng kaguluhan para sa kanya dahil dito, kung gayon ay nanumpa siya sa pangalan ni Astan, ang Diyos ng Underworld, nahahabulin niya sila hanggang sa kailaliman ng impyerno kung kinakailangan. Natawa ang bida dahil maganda ang serbisyo niya sa customer, at panatag ang isipan niya pagkatapos nito. May gusto sana siyang itanong sa kanya, nagulat siya na wala na siyang bayad para sa 2 manticore. Hindi alam ni Letty kung ano ang ginawa niya upang patayin sila, ngunit ang kanilang mga balat ay medyo napinsala. Alam niyang iyon ang pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin kapag nakikipaglaban sa isang manticore, dahil parang isang himala na nabuhay itong muli. Sumang-ayon sa kanya ang pangunahing tauhan dahil kung nag-alala siya sa balat habang nakikipaglaban, namatay siya sa isang tibok ng puso. Ipinaalam sa kanya ni Casper na ang sako sa mesa ay ang natitirang pera sa pag-upgrade ng kanyang armas. Namangha si Steck nang makitang napakaraming pera ang natitira. Sinabi ng panday na dala niya ang kanyang espada sa pagawaan, kaya dapat ay handa na ito sa susunod na araw. Ngunit ang baluti ay tatagal ng halos 3 araw upang magawa. Kahit na nagsimula na siya ngayon, nabigla ang bida nang malaman ito, dahil sa nalaman niya, mas matagal kaysa doon ang pagpapagaling, at nagtatago ang halimaw ni Tan. Nilinaw ni Letty na nangyayari lamang ito kapag baguhan ang panday, at ayaw niyang maliitin niya ang craftsmanship ni Sentigma. Dumating si Ilayana at nagkaroon ng problema. Tinanong niya siya kung may pagkakataon na may ayos din niya ang mga busog. Tumanggi si Letty, at nahulaan ng bida na ito ay masyadong malubhang na pinsala upang mapabuti, kaya kailangan niyang gumawa ng bago. Ngunit ito ang busog na ginawa gamit ang Elvish technique, kaya naisip niya kung makakagawa siya ng isang bagay na may parehong kalidad. Humingi ng paumanhin si Stitch sa kanya dahil kasalanan niya na ang kanyang mga arrow ay napinsala ng husto habang pinoprotektahan siya. Wala siyang gaanong problema, ngunit nalungkot siya dahil ito ay isang lumang busog na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo, at alam niya na ito ay matatali maya-maya. Lumitaw si Momento, at sumang-ayon ako sa kanya. Tinakpan ni Steck ang tenga niya nang natakot siya sa biglaang pagsulpot nito at nalaman niyang kanina lang ay banayad niyang idiniin ang salitang lolo. Iminumungkahi ng bida na pumunta sila sa susunod na araw upang makita ang panday, at makakakuha sila ng mas mahusay na busog para sa kanya. Malungkot siyang nagpasalamat sa kanya, at natigilan siya nang pumikit ang kanyang tenga. At napaisip ako kung ano ang ibig sabihin nito. Lumingon siya, at binati siya nito ng magandang gabing alaala at nagtanong kung naisip niya na magkakaroon sila ng ganoon sa pamamaraang Elvish. Sa sobrang asar niya ay gusto niyang tikom ang bibig habang nag-iisip ng paraan para matulungan siya. Samantala, sa hilagang harapan ng Venetia, inutusan ni Prinsipe Gerald ang mga sundalo na muling itayo ang defensive wall sa lalong madaling panahon, dahil kailangan nilang maghanda para sa susunod na alon ng mga halimaw. At pinagtibay nila na nag-aalala siya dahil ang mga halimaw ay patuloy na nagmumula sa bawat direksyon ngunit hindi nakakakuha ng mga kinakailangang supply at pampalakas. Walang nangyayari ayon sa kanyang plano, at ang kanyang kawal ay nagpakita at ipinaalam sa kanya na ang Castle Banden ay nakipag-ugnayan sa kanila, ngunit siya ay nasa mood para sa higit pang kalokohan o mga dahilan, kaya dapat niyang sabihin. Sa kanila na siya ay abala. Ipinaalam sa kanya ng sundalo na iba na sa pagkakataong ito, na ikinabahala niya, at iniisip niya kung sino ito. Tinanong ni Ballstock ang prinsipe kung kumusta siya, na ikinatuwa niya, habang siya ay tumawag sa tamang oras dahil tinanong niya kung may nawawala. Medyo balisa siya at nagpaalam sa prinsipe ng problema. Iniisip niya kung naalala niya na nagpadala siya ng task force para kunin ang artifact sa bagong piitan na iyon ilang linggo na ang nakalipas. Hinawakan ng prinsipe ang kanyang ulo at nahulaan na baka bumalik sila na walang dala. Ngunit ang sitwasyon ay mas malala kaysa doon.
Pinagsama-sama ni Ballstock ang isang search team para hanapin sila, at sinabi nila na ang piitan ay nasira na. Ang prinsipe ay nag-aalala dahil nangangahulugan ito na mayroon ng isang tao ang artifact at nagtataka kung ang kanyang mga maharlikang gwardya ay nagtaksil sa kanya. Ngunit hindi iyon ang nangyari dahil ang lahat ng mga maharlikang gwardya ay pinili mula sa mga ulila na walang mapupuntahan. Kung tatangkain nilang ipagkanulo ang maharlikang pamilya, papatayin sila ng magic blood oath na sinumpaan nila. Natural, wala pang nag-iisang traidor sa ngayon. Alam ng prinsipe na nagtitiwala siya sa kanyang mga bantay, kaya hindi niya pinagdudahan ang kanilang katapatan. Ngunit ito ay hindi anumang bagay tungkol sa isang artifact, dahil ang kanyang dignidad ay nakataya doon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng kapatid niyang si Alfred kapag nalaman niya ang tungkol dito, kaya inutusan niya itong hanapin sila sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, habang nag-aalmusal, tinanong ng bida ang bar attendant tungkol sa bilang ng mga tindahan ng armas sa paligid. Tinanong ni Balthazar kung naghahanap siya ng bagong pana para sa dalagang kasama niya. Humingi si Steck ng kanyang opinyon, sinabing makakahanap siya ng isang ngunit hindi siya sigurado tungkol dito. Sigurado siyang makakahanap sila ng busog doon, ngunit hindi magiging madali ang pagpapalit sa kanya. Parang may sentimental value ito para sa kanya. Kinamumuhian din ng mga duwende ang lahat ng bagay mula sa piitan, kaya malamang na hindi niya magugustuhan ang mga armas na ginagawa nila sa paligid doon. Nang matapos ang kanyang almusal ay nagmamadali siyang lumabas habang nagpupunas ng mukha na para bang hahanapan siya ng pana, kahit na kailangan pa niyang tingnan ang bawat pawnshop at tindahan ng armas sa lungsod. Humingi ng paumanhin si Balthazar sa pagsasabi sa kanya na huli na siya dahil bumalik na sa ground level ang kanyang kasintahan. Nagulat siya at nagtaka nang umalis ito, kaya't sumagot siya na nauna na ito sa kanya at tinanong kung paano makaalis doon. Sigurado siyang magiging maayos siya. Ngunit maraming mga kaina-hinalang karakter sa paligid, kaya kung nag-aalala siya, iminungkahi niya na sundan siya. Ibinato niya ang napkin sa kanya, nagtaka kung bakit hindi niya ito pinigilan na pumunta, at nilinaw na hindi niya ito girlfriend. Sinabi ni Balthazar na siya ay tila mas mapagmasid kaysa sa kanya, at ang mga lalaki ay palaging ang huling nauunawaan ang bagay na ito. Maya-maya, nakarating siya sa palengke at inisip kung saan siya nagpunta. Naalala niyang hindi niya ipinaliwanag kay Ilayana ang halaga ng pera sa paligid. Inaasahan niyang hindi siya mahuhulog, ngunit iminungkahi ni Memento na huwag siyang mag-alala tungkol sa kanya dahil mas maingat ito kaysa sa kanya. Narinig niyang may nagmungkahi sa isang batang babae na kilala niya ang isang mahusay na pub doon, kaya gusto niya itong uminom kasama niya, at lumingon siya para tingnan sila. Nakilala niya si Ilayana kasama ang ilang estranghero na nagmungkahi na sumuko siya sa tindahan ng armas dahil alam nila ang tungkol sa isang mas magandang lugar. Nagtanong si Memento kung hindi ba niya ito hahabulin, at nagtago siya sa likod upang sundan sila ng palihim at iniisip kung magiging okay ba siya dahil may tatlong lalaki. Nagulat siya nang marinig niya ang tunog ng pagpuputol. Iniisip kung ano iyon, at natatawa na dapat niyang hulaan na magkakaroon ng gulo. Alam ng kanyang artifact na walang pagkakataon ang tatlong iyon, kaya lumitaw siya mula sa likuran, at nagtaka ang lalaki kung sino siya. Nais ng bida na huwag silang pansinin at huwag mag-alala tungkol sa kanya. Galit na sinugod siya ng lalaki gamit ang kanyang punyal, nagtatanong kung ano ang gusto niya at kung naroon ba siya para manood ng palabas. Bago pa man siya atakihin ng lalaki ay sinuntok muna niya ito kaya natambush siya at pinalo ng malakas na ikinasindak ng kasama niya na nagdadalawang isip na umatake. Tinanong siya ni Ilayana kung ano ang tinitignan niya at pilit siyang sinipa mula sa likod na ikinahampas niya sa dingding. Tinanong ng bida kung ayos lang siya, ngunit nagdududa siya kung seryoso itong nag-aalala sa kanya.
Naalala niya na hindi rin niya kayang talunin ang mga taong iyon sa kanyang nakaraang laban, kaya't sinusubukan niyang gawin ang kanyang kahinaan. Alam niyang bihasa ang mga taong nakilala niya sa piitan. Nakalimutan na niya ito, gusto niyang pumunta sa ibang lugar na ligtas sa kanilang daraanan. Nagtataka si Ilayana kung ano ang ginagawa niya doon, ngunit gusto rin niyang itanong sa kanya ang parehong tanong. Kitang-kita ang kanyang intensyon nang pumunta siya doon para hanapin siya at itinanong kung bakit umagang-umaga. Sinabi niya na ang mga duwende ay naniniwala na ang mga luma at mahahalagang bagay ay naglalaman ng espiritu ng bagong buhay o ng kanilang mga ninuno. Kaya bago sumikat ang araw, binigyan niya ng maayos na libing ang kanyang lolo. Ramdam niya ang pagdidiin nito sa salitang iyon na tumatagos sa katawan niya kaya napaungol siya sa sakit. Nagulat si Memento, dahil maaaring mas matalino ang duwende na iyon kaysa sa inaakala niya dahil sinisikap niyang makonsensya siya. Natuwa ang bida, dahil natagalan bago ito mahulaan. Siya ay bumubulong tungkol sa kung paano sunugin ang mga busog, bagaman ang paghahanap sa isang lugar na liblib na sapat ay mahirap. Pagkatapos, naghanap siya ng bagong pana sa tindahan sa paligid doon sa halip na bumalik sa inn. Ikinagulat niya ito dahil nang magtanong siya, lahat sila ay nagsabi na may isang dumaan sa kanilang mga tindahan. Ipinaliwanag niya na natatakot siya na baka matuklasan ng mga tao na siya ay isang duwende kung pupunta siya sa mga tindahan at kausapin ang may-ari, kaya para maging ligtas, tumingin na lang siya sa mga tindahan mula sa labas. Pero wala siyang makitang nagustuhan niya, at naisipan niyang bumalik nang lapitan siya ng mga lalaking iyon. Biglang naisip ng bida kung ano ang nangyari at nagtanong ng ilang oras, dahil sigurado siyang mahahanap niya ito ng pana na gusto niya gaya ng ipinangako. Tumawa si Memento, iniisip na baka nagbibiro siya, at iniisip kung saan siya makakahanap ng isang bagay na papalit sa pana na napakahalaga sa kanya. Inutusan siya ng bida na umiwas dito, ngunit binalaan siya ng kanyang artifact na huwag siyang kopyahin, dahil iyon ang kanyang linya. Tumingin si Stek sa kanya at tinawag siya para tingnan ang isa sa mga tindahan na nakita niya, at pumasok sila sa loob ng shop. Hulaan niya dahil mining town iyon. Mayroong lahat ng mga uri ng mga bihirang bagay na magagamit doon, at nagtanong siya kung may tao doon. Nakahanap si Ilyana ng mga busog na nakalagay sa gilid. Natuwa ang bida na natagpuan niya ang busog na gusto niya, na mukhang mas matibay. Napabuntong hininga siya dahil mali ang kahoy na ginamit nila, dahil halos sumisigaw sa sakit ang butil ng kahoy na ginamit nila para sa bucor. Namangha siya at tinanong ang kanyang artifact kung maririnig niya iyon, at alam niyang hindi siya kailanman pupunta para maghanap ng busog para sa kanya. Tiniyak ng bida sa Memento na dadami rin ang mga dilag sa ibang mga lungsod, kaya hindi siya dapat mag-alala tungkol dito. Lumabas ang may-ari ng tindahan at humingi ng paumanhin sa kanila habang nagmamartilyo ito at nagtatanong kung may hinahanap sila. Salamat po sa panonood.